What a Monday so far, huh? What a Monday. Kumpleto ang mga men of FTV. Papunta tayo sa Nozomi. Magpapakabusog at mati-check, matitikman ang kanilang specialty. Nakabalik na si Anne galing sa Disney Cruise yung at sana looking forward na mahaba-haba pa ang araw at magpaplano mamaya siguro daanan din natin ang future headquarters. Yun ano agad teaser, ay shit, ayay, hindi, joke lang. Anyway, yun. Enjoy the show! So, dahil kakatapos lang ng March break, our family went on a vacation. So, ang ginawa namin, nag-Disney World kami, isang araw Universal Studios, tapos isang linggo na Disney Cruise. Tapos, alam nyo ba, halos mali-mali yung mga entrance sa pinasukan namin kasi nung panahon ko, nung 90s, pag sinabing Disney World or Universal, alam mo lang na isa lang ang pupuntahan mo. Ngayon, siguro mga 4-5 park na within that umbrella of like those two companies. So siguraduhin nyo alam nyo beforehand ano yung gusto nyo makita sa family kasi kung hindi, magkakamali kayo ng pasok ng park. So there's that. And of course, it gets updated. Yung mga rides doon, sobrang galing na nung mga CGI, yung mga 4D experiences, yun na yung medyo prolific across the board. So, hindi katulad dati na pataas ng roller coaster, pabilisan, with Space Mountain and all that. Ngayon naman, mas maganda na yung 4D rides, kumbaga, mas safe na, mas kid-friendly. Pero yung screen na pinapanood nila, nagpapalit. So, halimbawa, meron kang seasons pass sa Disney World, worth it na talaga ngayon kasi nag-iiba yung experience and it's very magical. So, I think that's the bottom line. Tapos, nasa barko ko, doon ako binalitaan ng mga crew members na, "Ma'am, ano yung nangyari kay President Duterte?" Ganyan. So, nakakatuwa lang kasi yung community, mapasaan ka man, pag alam na Pilipino ka, chichismisan ka kagad kung ano nangyayari sa bansa natin. So, ikaw, kahit vacation mode ka, yung puso mo parang stressed out, anxious pa rin sa mga nangyayari sa mga kababayan natin at lahat updated. Last week, nung weekend, for the first time, parang na-immerse ako sa Blackpink. And kilala ko na silang 4. So, masya-shape ba nito ang future natin? And then, nandito tayo ngayon sa Nozomi Kitchen. Mag-shoot tayo ng Crave & Company, yung bagong series natin sa YouTube. Ang mangyayari, ako at si Dre pupunta dito. Nagka-crave kasi siya ng isang dish. Siya mag-order, ipapatikim sa akin or titikman namin and ito yung kinikrave niya. So, hindi ko alam kung ano yung kinikrave niya. Surprise naman. Can't you see? I'm eating. Ayan, na-joke lang. Hindi kami sa Nozomi Fusion. Naka-cover namin sila for Crave & Company. I would like you to meet Crave. Yeah. And Company. And I am Company. Basta may something kaming kine-crave sa office. So we call ourselves So Good Restaurant Gang. Na-joke lang. Usap-usap na doon mismo sa restaurant, bakit namin pinili itong pagkain na to, bakit kami nandito, bakit kasama ko si Kuya Jeff, bakit nga Kuya? Yan. So, yun. Kung sino lang yung mga ahagip namin sa team, go, go, go lang. So, nandito ako ngayon sumama sa crew kasi nag-filming sila dito sa may Nozomi Kitchen. Ang Nozomi Kitchen, which is sa may Bathurst and Rani. So parang gitna siya ng Bathurst and Wilson tsaka Bathurst and Lawrence.
And gusto ko lang sabihin sa inyo na dito yung area na kinalakihan ko. So naaalala ko na pag lalakad ako or naghihintay ng bus, dito ako sumasakay papuntang school. And medyo matagal din kami tumira dito. Kaya yung mga friends ko pumupunta sa bahay namin. Kaya so bubuta mo sa bahay namin. Tapos, it's either magbabasketball kami or tatambay lang kami sa bahay, magmamajong. Pero, ito yung area na to. So, malaki na rin yung pagbabago after almost 30 years, I guess, 96. And ang naaalala ko, yung nakikita niyo sa likod ko, yung Uptown. Ngayon, Uptown Family Midwives and Wellness na siya ang tawag. Pero, isa yan sa mga naging parang kilala na bar-restaurant dati dito sa Toronto. Dati ang pangalan niyan is Mabuhay, tapos naging Pampagenya, tapos nakalimutan ko yung isa. Pero yung area na yan, yung restaurant na yan, like laging Filipino yung mga may-ari. And laging parang clubbing, night, bar, gano'n. So yung nightlife ng Toronto na mga Pilipino, malaking chunk dyan. Alam mo kung saan mahal? Yung mga port stops. So let's say yung pinuntahan namin na isang island doon, Grand Cayman, which still belongs to Great Britain. Doon, halos doble. So, huwag kayong bibili doon sa mga sobrang mahal ng mga exchange rate. In terms of pricing, kahit saan naman na may brand na pupuntahan mo vacation-wise, talagang mapapamahal ka. And the thing is, yung value is ipi-place mo, what does that give you in terms of that magical feeling? Edi skip the hot dog. Pero things that are like signature, like Dole Whip sa Disney, or yung mga gagawa ka na sarili mong lightsaber na experience sa Disney, yun, papabayad ka talaga, but it's worth the price. March break. Nagpunta kaming New York. Nanood yung wife ko ng J-Hope concert. BTS member. Sold out 2 nights. Hindi ako nanood. Siya lang. No. Doon ako first night kasi binisita namin yung Barclays Center para lang ma-practice kung paano magpunta doon. Pero nakita namin yung mga army, mga BTS army. Parang na-immerse ako sa yung pagiging fan. May community talaga yung mga fan eh. May mga namimigay ng bracelet. As in sila yung gumawa ng bracelet. Ewan ko ilang libong bracelet niya pinamimigay nila. Libre. May namimigay ng mga poster na nakasulat, we love you, mga ganun, pero in Korean. Talagang may community ng mga fans ng K-pop na yung mga army ng BTS. So mga gustong curious, ano ba yung BTS? Sino ba to? I think ang mga una nyong kailangan gawin is manood ng mga music video nila. And then, panoorin nyo yung marami silang YouTube video na nagpa-practice. So, hindi sila nakaayos, hindi sila yung parang naka-street clothes lang, regular day clothes nila. Hindi sila kumakanta, pero nagpa-practice sila ng mga choreography. Doon kayo parang mamamangha dun sa talent talaga nila na doon ako parang, wow, ang galing nila. Tapos, gagawin nila sa live, ibang level. Parang, doon yung makikita yung talent. Meron silang lahat ng fans, meron silang chant. Sinachant nila yung bawat name ng bawat member. Parang, Kim Tae-young. Hindi ko lang ipapahalo. Pero sa bandang huli, BTS! Yeah. Hindi ko kumemoryado niya yung real name nila. Yung real name sinasabi. Pero, yeah. May edit pa ako. I don't know. I have to look at my to-do list. I have to check that kasi hindi pa ako nakapunta sa office. Dumiretso talaga ako dito. So ito si Kuya Jeff, enjoy na enjoy ang kanyang meal. Masarap! Siguro mostly post
post-production ako today, and then tomorrow, meron kaming, si Kuya Anjo pala, sa calendar may shoot siya. So, siya nang bahala mag-explain ng kanya. Bye. Kung maglalakad din kayo, tatahakin nyo yun papuntang Wilson. Marami na kayong mga Filipino parang restaurant na makikita. So, sobrang dami na. Dati, pag naglalakad ka dyan, siguro makikita mo lang Bulaqueña. Nung 90s to, late 90s, Bulaqueña. At yun na yun. Tapos doon na, Battersea Wilson na. So yeah, nakakamiss lang ang area na to. Pero dito yung neighborhood na lumaki ako. Sumama rin pala ako sa kanila kasi, bala ko na mag-shoot, mag-film ng parang reel lang about St. Patrick's Day. So hopefully, may time pa para magawa namin yung reel na yon. And ayan. Mostly mag-edit lang ako ngayon. Meron kaming nakabangkong episode ng Break Muna. May 3 ako nakabangko. For sure 1. Tapos, i-edit ko yung episode ng Breakdown. Kailangan ko malaman yung schedule kung kailan tayo magti-TKP. So, yeah, yung TKP pala is yung music show namin na music podcast siya, di ba? Para siyang podcast na may kasamang jamming, kwentuhan, tsaka tugtugan. Yan. Kasi parang magkakaroon ng barbers, meron din akong filming ng Breakdown ng gabi, lahat yung gabi. Sa Friday, may OPM live stream tayo, late ulit. Yung ISO, di ako nakakapag-schedule kasi tapos na yung basketball season. So yung mga player, nagpapahinga ngayon. Pero babalik sila ng training siguro, closer to summer. Parang inspiration natin doon sila Erwan. Nung pinapanood natin yun, mas mas detailed yung usapan, di ba? Minsan nga, over sa dish pag pinapanood ko. Dinidescribe nila talaga yung lasa, yung texture, yung history, or kung bakit ganito, di ba? Yung, for example, to fusion siya. Ayan. Parang dalawang culture na pinaghalo, ganyan. Mas ganun, di ba, yung pinapanood. So, anyways, yeah, medyo pabalik na kami sa office kasi galing kami dun sa filming ng Craven Company. And, yeah, yun lang. Takits mamaya. So, ayan, nandito kami sa may isang Perkin Pub dito malapit sa work. And nagfi-film ako ng aking reel na kinakwento ko yung pagsimula or simula ng St. Patrick's Day. Di ba? Kung saan, thank you. Green. Ayan, so umorder kami ng green na beer. Ito yung special nila, yung Guinness na green. Pero green na green. St. Patrick mo nung naging tatay ka? So, St. Patrick's ko dati, kasi nung single pa ako, okay lang uminom-inom. Pero ngayon, mahirap na, hindi na ako masyadong umiinom. Siyempre, iniisip mo yung may mga susunduin ka, tsaka dapat, dapat laging ready, basta first priority. Like next time na yung mga inom-inom. Hindi na ako masyadong nakakainom. May isang St. Patrick's na pumunta kami ng downtown. Tapos wasted lang talaga. Talagang uminom kami. Hanggang may pasok pa nga kinabukasan nun eh. Yun yung naaalala ko. I think dati, $50 okay na eh. Kung halimbawa drinks lang yung mga bibilin mo, wasted ka na nun eh. Pero ngayon, ewan ko kung magkano, hindi ko na, lalo pagkasama na yung pagkain, feeling ko nasa mga 100 na. Pero, yun, iba dati. Iba yung buhay dati. Pag wala ka pang family. Okay, arigato. Okay, kakabalik lang natin sa office at what a day. And dumiretso kami sa pub kanina kasi St. Patrick. So, ako, naka-fasting.
Naka-intermittent fasting ako. So, wala, nakakahiya naman. Si Anjo, may gusto lang siyang i-shoot para dun sa reel niya. Napabili kami. So, nanibago lang ako, na-surpresa ako na talaga, I think, Kyle, ganito lang yata nainom ko sa beer, no? As in, 3 yata. Pero may tama na ako. Parang nawala na talaga yung tolerance ko sa alcohol. Na parang dati iniisip ko, isang pitchel, kaya ko. So, yun lang. So, parang wrap up na. Siguro, and puro editing na. Mga tatapusin. Woo! Pero, medyo medyo unang kain ko, beer. So, parang alcohol agad. Tapos, yun nga, so sana nag-enjoy kayo sa St. Patrick. Suportahan natin ang mga bar. At, wow! Okay, magkita-kita tayo bukas.